Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Coach Annadel. Ituturo ko dito sa video na ito paano ba mag-apply sa Kaiser 3-in-1 investment. 'Di ba? Dun sa isang video ko, diniscuss ko yung mga benefits ng Kaiser 3-in-1 investment. Ngayon naman, i-discuss ko dito sa video na ito paano ba mag-apply sa Kaiser na 3-in-1 investment. So, inuulit ko, yung Kaiser 3-in-1 investment, kaya siya natawag na Kaiser 3-in-1 kasi in one policy, meron ka ng healthcare, life insurance, at investment. Paano kung magkasakit ka? Paano kung di sapat ang ipon mo? At what if yung pamilya mo hindi ka nila kayang alagaan? So, itong healthcare na to ang magiging katuwang mo pambayad sa hospital bills. Paano naman kung may mangyari sa'yo, kinuha ka ng Diyos na hindi mo inaasahan? Paano kung may mga malilit ka pang anak? Who will take care of your family? Sinong sasalo sa responsibilidad na iniwan mo? Lalong-lalo na ikaw lang yung breadwinner, di ba? Ikaw yung inaasahan ng pamilya. Si Mrs. yung nagbabantay ng anak. So, napakahalaga na may life insurance pa tayo kasi ito yung instant money na pwede nating iwan sa pamilya mo at pwede nila ma-receive na pwede nila magamit habang nag adjust sa pagkawala mo. At meron din itong investment part kung saan sakaling nag-stop ka ng trabaho kasi nag-retire ka na, wala nang income pumapasok, kanino ka sa pagtanda mo? Would you plan to be a burden to your family? Siyempre, ayaw mo, di ba? Na pagpasapasahan ka na, gusto mo maging blessing sa mga pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo. So, napakahalaga na magkaroon po tayo ng Kaiser 3-in-1 investment. Kasi ito yung magiging kakampi natin sa three major financial needs natin when we retire or pag magkasakit tayo or something bad happens sa atin, yung kinuha tayo ng Diyos na hindi inaasahan at kung na-bless man tayo na to live too long. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng Kaiser 3-in-1 kasi ito ang makakatulong sa iyo to build solid financial foundation. Kasi solve na po yung tatlo. Meron ng life insurance, healthcare, at investment. So kung wala kang utang, good. At mas maganda kung may emergency fund ka din. So may 5 steps paano magpa-member sa Kaiser. So, reminder lang, only IMG lang po yung pwedeng mag-offer ng Kaiser. Only IMG member. Tandaan po, pag bibili po kayo ng Kaiser plan, sa member lang po ni IMG at dapat active member po yung nag-o-offer sa inyo ng Kaiser plan. At kung member din kayo ni IMG, pwede kayong kumuha dun sa sponsor po ninyo kung kanino kayo nag-apply ng IMG. So, walang iba pwedeng broker ni Kaiser kundi IMG members at IMG company lang po. So, again, step 1, pumili kayo ng Kaiser plan. Ito yung mga pagpipilian. Yung pinaka-minimum is K45 at may mas mataas pa. Yung pinaka-mataas na plan is K1 million. So, pumili muna kayo ng Kaiser plan. Pagka nakapili na kayo ng Kaiser plan, dito nyo naman makikita kung ano yung plan at akma na para sa inyo at magkano. Diba? Kung yung edad ninyo is pasok sa 10 years old to 40 years old na age bracket, K45 to K45 up po yung pwede nyong pagpipilian. Yung pinaka-minimum po is K45 pag nasa 10 years old to 40 years old. Pag 41 to 50 years old naman, nasa K60 up yung Kaiser plan na pwede nyong kunin. Yung pinaka-minimum, pag 41 to 50 years old ka, is K60 plan. Paano naman sa 51 to 60 years old na age bracket? Nasa
K75, yun yung pinaka-minimum, and up Kaiser plan. So, guide sa pagpili ng plan, hindi mo na pwedeng baguhin ang iyong Kaiser plan type after 30 days na nakapag-fill up ka na. Kung lumampas na sa 30 days, hindi mo na pwedeng baguhin. Kung K45 yung kinuha mo at gusto mong palitan ng K60 or 70, hindi na siya pwedeng baguhin. Ito ay healthcare savings mo. Enough ba ang benefits sa future healthcare needs mo in the future? So, titignan mo din kung akma ba yung healthcare plan na kinuha mo, kung enough ba yun in the future. Consider mo itong Kaiser 3-in-1 saving plan or Kaiser 3-in-1 investment. Consider mo ito na ipon mo in the future na pwede mong magamit or maipamana sa iyong pamilya. Step 2, ano ang mode of payment mo? Pag nakapili ka ng Kaiser plan mo, ano naman yung mode of payment? Monthly, quarterly, semi-annual, or annual? Then step, ano ang mode of payment mo? Diba? Sample, kung plan K 100 yung pinili mo. Kung monthly yung pipiliin mo, 5,882. So, walang discount dyan. Total discount, 0. Pag quarterly naman, so, yung discount mo per year is 2,352. So, in 7 years, naka-discount ka ng 16,000. Kung semi-annual naman, naka-discount ka ng 7,000 per year. Total of 49,392 in 7 years. Kung annual naman, so the higher the mode of payment yung pipiliin mo, the higher discount naman yung may enjoy mo. So, kung afford mo naman yung spot cash, why not? Piliin yung spot cash. Basta kung ano yung kaya mong mode of payment, yun po yung piliin nyo after nyong nakapili na ng plan. So, step 3, you can contact me or message me, no? Mag-message ka, mag-comment ka lang dito sa YT natin, sa YouTube channel, sa video na ito. Or you can also click this link. Madadirect kayo sa ganyang page to create your own proposal. Kung may tanong ka, message mo lang ako. So, step 4, magbayad ka na. Pagka nakapili ka na ng mode of payment, diba? Nakapili ka na, naka-register ka na, nakakuha ka na ng Kaiser plan mo. So, magbabayad ka lang. Ito yung mga pagpipilian. So, halimbawa sa akin, kasi nandito ako sa Amerika, so online yung way ko nagbayad. So, ginamit ko si BPI kasi yung BPI ang meron ako bank account sa Pilipinas. So, ito yung resibo. Picturean nyo ng that malinaw yung pagka-picture kasi i-upload nyo dyan fast proof of payment. Ganyan. Once na-approve po yung Kaiser plan ninyo, may email kayong matatanggap with your username and password to access your online policy account. Once na ma-approve po siya. So, parang ganyan po yung magpapakita. Pag malaki ang plan mo, malaki ang benepisyo na matatanggap at makukuha mo. So, on the maturity date, nandito po siya. K45, 524,000. Kung K125 naman, nasa 1.4 million yung pwede mong ma-receive or benefits na pwedeng ma-receive ng pamilya mo. May option ka pag mag-mature na, 3 settlement option. Ayaw mong i-withdraw para tuloy-tuloy ang benepisyo sa healthcare tubo ng pera mo. Pangalawa, kalahati lang i-withdraw mo at ang natira ay parang may healthcare benefit ka pa rin at natitirang pondo patuloy na tumutubo. At yung third is withdraw all the amount. Sa option na ito, lahat ng benefits mo ay wala na. So, click in the description of this video for more details about Kaiser. You can also connect with me sa FB account ko sa YouTube. Follow me for more financial tips.
And you can also message me sa FB Messenger ko kung gusto mong gabayan kita how to fill out your Kaiser form or yung Kaiser registration. You can also follow me sa TikTok ko. Thank you for watching until the end. I'll see you in my next video. Huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko at ibahagi na din ito sa mga gustong makakuha ng Kaiser 3-in-1 at hindi alam kung paano mag-apply. So ito po yung 5 steps how to apply Kaiser 3-in-1 investment. So thank you for watching until the end. I'll see you in my next video. Bye-bye!